Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Ay patuloy ang ating paglilingkod sa ating mga tahanan at dito sa iglesia patuloy rin ang ating broadcast sa pamamagitan ng ating online worship service at nawa po sa umagang ito tayo po ay pagpalain sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. Ang ating topic ngayon tungkol sa kamatayan or death. Kasi noong nakalipas na linggo, ang ating topic na hinatid ng ating ministro ay tungkol sa buhay. Ngayon naman ay kamatayan. So, buksan ang ating mga Bible sa Mark 9:27, sa Hebrew 9:27, nakasulat doon, just as man is destined to die once, and after that to face judgment. So, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. So, we are destined to die. Ang tao talaga ay mamatay. Tayo po ay manalangin. Aming banal Diyos, sa umagang ito, gabayan po kami, Panginoon, sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Nawa po ang mga salita ninyo ay ito'y magbigay direction sa aming buhay upang harapin namin ang anumang mangyari sa buhay namin dahil ito po ay nakalaan na sa bawat tao na kami po ay mamatay. Nawa po, gabayan po ang bawat isa sa amin na kami po ay patuloy na tapat sa pagsunod, paglilingkod sa inyo at maging kalugod-lugod sa inyo upang kami po ay makapasok sa kaharian ng langit na inyong hinanda, Panginoon, sa darating na mga araw. Nawa po ang iyong patuloy na gabay sa pamamagitan ng iyong banal Espiritu na patuloy na nahan sa bawat isa sa amin. Ito po ay magbigay buhay sa bawat isa sa aming tunay na paglilingkod at pagsunod sa inyong kalooban, Panginoon. Ito po ang may dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Diyos ang tagapagligtas. Amen. Sa linggong ito, na basa natin at narinig natin sa mga radio, sa television, na ang record sa mga biktima sa COVID-19, death record, 846. So, marami na rin, no? Ang dami na. So, sa buong mundo, pero higit na 1 million o higit pa, no? Ang record. Kasi sa akin man, ayaw kong sundan kung ilan na ang namatay. Kasi marami nang takot kung magbanggit tayo ng mayroong namatay, no? Kahit dito sa atin, pag may narinig tayo, may namatay dyan kasi biktima ng COVID-19, takot na. Ayaw nang dumaan. Kaya, minsan yung kamatayan, kung ating pag-usapan, maraming natatakot. Pero tayo mga Kristiyano, dapat malaman natin, kaya itong message natin ngayon, malaman natin kung ano ba itong kamatayan. Wala namang taong hindi mamatay. Sabi sa Bible, di ba? Sa Hebrews 9:27 na basa natin kanina, man is destined to die once, and after that to face judgment. So mamatay talaga ang tao. Mamaya meron akong itanong sa huli nating message tungkol sa kamatayan. Kasi itong kamatayan parang ang kanyang kahulugan, mayroon siyang mga mysterious na minsan hindi natin maintindihan kung ano ba talaga yung kamatayan, ano ba yung tao, bakit mamatay ang tao, o bakit yung buhay na binigay sa Diyos sa atin aalis, na maraming mga tao nag-isip na sana nga hindi na nga sana mamatay ang tao. Actually, sa Bible, nung nilikha ang tao ng ating Diyos, wala sa plano niya na ang tao mamatay. He has no plan that man will die. Wala sa plano yun. Kasi nais ng Diyos na ang tao ay manatili sa mundong ito, na masaya siya,
na siya ay laging nag-appreciate sa creation dahil ang Diyos ay talagang mabait ang Diyos na nagbigay sa lahat ng mga bagay para sa tao upang ang tao ay masaya at mabuhay sa mundong ito. Pero sa kwento sa Bible from Genesis, nalaman natin na ang tao ay hindi nakasunod sa mga kautusan ng ating Diyos. Kaya ang tao ay pinarusahan ng Diyos at siya ay mamatay. Tingnan natin sa Genesis chapter 2 verse 17. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. So mayroong batas ang ating Diyos nung nilikha niya ang tao doon sa Garden of Eden, si Adan at si Eva, na huwag nilang kainin yung bunga ng punong kahoy sa kahoy na yon dahil pag kumain sila ay mamatay. Pero itong kahoy na to, the tree of knowledge. So, itong kahoy na to, ang bunga niya, sabi ni Eva, nung siya ay tinukso ng evil ni Satan, maganda tingnan. So, kaya nadala siya, tinanggap niya at kinain niya, doon siya nagkasala. Ang ibig sabihin dito, na sinabi mamatay, magkaroon ng spiritual death. Spiritual death. Hindi physical death. Kasi mayroong tatlo dito na binanggit sa Bible tungkol sa kamatayan. Una, yung spiritual death. Ito nangyari nga kay Adan at Eva, nawala yung relasyon nila kasi yung relasyon nila nung una, hindi pa sila nagkasala, ay maganda ang kanilang relasyon, kanilang koneksyon sa Diyos. Pero nung sila po ay nagkasala, sila po ay hindi sumunod sa mga batas ng ating Panginoon na huwag kainin yung bunga ng kahoy, the tree of knowledge, kinain, kaya sila doon nagkasala at sila po ay namatay. Ibig sabihin yung death, yung relationship, nawala, namatay yung kanilang spiritual death, yung kanilang magandang relasyon sa Panginoon. Sa Roma 5:12, therefore just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men because all sinned. So ang kasalanan dumating nung si Adan at saka si Eva hindi sumunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Sila nagkasala at sa pamamagitan ng kasalanan ang tao mamatay. Spiritual death. Hanggang sa ngayon, sabi sa Bible, because all sin, all men ay nagkasala. Sa Tagalog translation, dito aking pagbabasahin, kung paano nasa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So, dahil sa kasalanan, ang tao mamatay. Mamatay siya, spiritual death. At dahil ito'y tinukoy tatlong klaseng kasalanan na nakasulat, yung una, yung spiritual death, at ang pangalawa, yung physical death. Kaya, ito ang nangyari sa buhay ng tao, na ang tao mamatay dahil sa kasalanan na nagawa ni Adan at ni Eva. Ang kamatayan recorded in the Bible, unang namatay na naka-record sa Genesis, si Abel. Si Abel na pinatay ni Cain, kanyang kapatid. The first recorded death in the Bible, that is murder. Kasi tinaga siya eh. So, napakalungkot, no? Dahil sa kasalanan ng tao,
ang tao talaga, masama ang kanyang puso because of jealousy sa panahon ni Cain at ni Abel. Kaya pinatay niya si Abel, ang kanyang kapatid. So, marami pa mga record sa Bible dahil sa kasalanan, wala nang matino na pag-iisip sa tao, kundi masama. Kaya galit ang Diyos sa tao dahil hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan. Kaya nagkaroon ng parusa. Yung parusa na yan, yung kamatayan na naranasan nating lahat hanggang sa kasulubuyan. So, walang taong hindi mamatay. Kasi nakalagay, mamatay talaga ang tao. Kasi parusa natin yan sa ating mga kasalanan. Sa Genesis chapter 2, verse 7, ating buksan yung mga Bible, kasi yung physical date na sinabi sa Biblia ay isang pag-separate sa ating espiritu at sa ating kaluluwa at yung katawan. Meron siyang separation. Ang ibig sabihin sa physical date, the separation of the body, the soul, and the spirit. Sabi dito sa 2:7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Nung nilikha ng Diyos ang tao, galing sa lupa, at hiningahan niya ang butas ng kanyang mga ilong ng ating Panginoong Diyos, at naging buhay yung nilikha niyang tao galing sa lupa. At nagkaroon ng buhay ang tao, the living soul. So nung nabuhay na siya, ito na ngayon ang ating katawan, ito na ang nangyari. Kaya sabi dito, dahil ang tao nagkasala, pag ang tao nagkasala, namatay siya, physical death, mag-separate yung kanyang katawan, yung kanyang espiritu, at sa kanyang kaluluwa. Sa Ecclesiastes 12 verse 7, sinabi dito, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. So, ang ating katawang lupa, babalik doon sa lupa. Dahil ito'y alikabok. Babalik siya. Doon siya mabubulok. Din ang ating espiritu ay babalik sa Diyos kasi siya ang nagbigay ng buhay. No? He breathed the nostril of man. Kaya nagkaroon ng buhay, the living soul. At yung soul natin, yung kaluluwa natin, ay pupunta siya doon sa Hades. Yung Hades, hindi purgatory. Kasi yung kaluluwa natin, sabi ng Bible sa Lucas 16, 19 hanggang 31, kayo na lang ang magbasa kasi hindi, mahaba kasi yun, yung sa screen kung ilagay natin. Sa Lucas 16, 19 hanggang 31, mabasa ninyo na ang kaluluwa ng tao, pag namatay siya, pupunta sa isang lugar na tinatawag na Hades or Hell. Pero dalawang lugar yon, yung isang lugar tinatawag na Paradise o Paraiso. But makita ninyo doon, yung taong namatay, dalawang tao namatay sa record yan sa Lucas 16, si Lazaro at ang taong mayaman. So mabasa niyo yon, basahin niyo mamaya pagkatapos sa ating message, at malaman natin na ang kaluluwa ng tao pupunta sa tinatawag na Hades. At may pagitan doon, yung sa Paradise, Paraiso, na sinabi ni Kristo na dalhin niya yung kawatan na pinako sa cross, dinala niya doon sa Paraiso, at yung isang lugar na napuntahan sa mayaman, doon sa pagdurusa. So, ito makita natin na totoo at ang sinabi sa Bible na mayroon talagang mapuntahan sa ating kaluluwa pag tayo po ay mamatay. So, hindi maging problema sa atin dahil alam natin kung saan tayo pupunta. Kung ikaw ay masama, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos dito sa mundo,
doon ka mailagay sa pagdurusa. Kung ikaw ay mabait, mabuti, doon ka sa paradise, yung tinatawag na Abraham's bosom. Yun ang binanggit sa Bible. Walang purgatory na nakalagay sa Biblia. Ewan ko kung saan kinuha yung purgatory, kasi pag nandoon na, wala ka ng chance. No more second chance kung nandoon na ka sa Hades. So, you are destined already. Kung ikaw ay tapat sa Panginoon, nandoon ka sa paraiso, langit ka na. Kung sa pagdating sa final judgment. Kasi ito, temporary judgment pa ito sa ating kaluluwa. That is physical death. No? Natun tayo sa pangatlo, the eternal death. 2 Thessalonians 1:9. They will be punished with everlasting destruction and shut out the presence of the Lord and from the majesty of His power. So, dito, sinabi sa banal na kasulatan na mayroong eternal death. Yung eternal death ay ito'y paglayas o paglisan sa ating presensya sa Diyos. Kasi pupunta ka sa eternal death. Walang katapusang parusa. Doon sa impyerno, ilagay ang kaluluwa ng tao. Kaya tawag doon eternal death. Patay ka na. Kahit buhay ka, magdurusa ka doon. So, in the sight of God, you are death. Patay ka na sa presensya ng ating Panginoon. At mayroong isang salita na medyo maganda na pakinggan, dahil ang eternal death, ang tawag dito ay pagkahiwalay, no? Pagkahiwalay sa tao, sa kanyang kaluluwa at sa ating Diyos. So malayo ka na, wala na, patay na Hindi ka na connected sa Panginoong Diyos. You are totally dead. No? Sa Ephesians 4:18, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Dahil matigas ang puso ng tao, ay hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos, kaya nahiwalay siya. Kaya doon sa ilagay sa pagdurusa, yung eternal death sa buhay ng tao na wala ka ng panahon na pwede pang makalapit ka sa Diyos. So, ang buhay ng tao, tatlo ang mangyari sa atin na tinatawag kamatayan. Spiritual death, physical death, and eternal death. Meron akong tanong na minsan itong tanong to, marami ding nag-isip kung ano bang gawin natin. Dito sa Bible, mayroong mga katanungan. Sabi ko nga kanina na itong kamatayan parang mayroong isang misteryo sa buhay ng tao. Tayo ay binigyan ng buhay ng ating Diyos. Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pinarusahan ng tao mamatay. Pero mayroon siyang sinabi, pag namatay ka at sumasampalataya sa Kanya, sa ating Panginoon Kristo, nung siya'y pinako sa cross, pwede kang mabuhay. Mabuhay ka muli. At yung nabuhay na, at yung mga buhay na sumasampalataya ay hindi na mamatay. Tingnan natin sa ating mga Bible sa John 11:25-26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. 26. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Ito, maganda itong tanong. Sa sunod na linggo, ito ay sasagutin natin sa ating message. Itong mga tanong na to, napakaganda kung ano bang mga kasagutan dito. Tayo ba'y naniwala na ang tao pwedeng hindi mamatay? Kaya sabi dito And whoever lives and believes in me, kay Christ,
will never die. Do you believe this? Naniwala ba tayo na pwedeng maiwasan natin yung kamatayan o pwedeng hindi tayo dadaan sa kamatayan? Ito ang iwanan ko sa inyong tanong. Ulitin natin sa 25, basahin natin ulit. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. 26. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Tinanong ni Kristo doon sa sitwasyon nila ni Marta at ni Maria dahil ang kanilang kapatid na si Lazaro ay namatay. Actually, kung isipin natin ng mabuti at maghingi tayo ng karunungan sa Diyos, si Kristo 3 araw namatay, nabuhay siya muli. 3 days. Based on record sa Bible. Si Lazaro 4 days. So mas lamang siya ng 1 araw. 4 days siya eh. Pero binuhay siya ng ating Panginoon. Binuhay siya. 4 na araw sa libingan, binuhay siya. Kaya itong mga tanong dito, pag tayo'y may pananampalataya sa Diyos, if we believe in God, we believe in Jesus, sabi dito, do you believe in this? You will never die. Hindi na kayo mamatay. Ano bang klaseng kamatayan na hindi na tayo dadaan? Spiritual death? Physical death? Or eternal death? So kayo na magbasa sa Bible na iniwan ko kanina sa Lucas 16, 19 hanggang 31, at itong sa Juan 11, 25-26. Basahin natin whole chapter sa sunod na linggo. Pakinggan natin kung ano ang mabasa natin sa Biblia o ano bang sinabi ng Panginoon na kung tayo ay maniwala sa Kanya, hindi tayo mamamatay. Do you believe? Tayo po ay manalangin. Aming Banal na Diyos, salamat po sa umagang ito. Napakahirap minsan intindihin ang inyong mga salita. Na kami po ay mga nilikha ninyo. Alam namin na ang tao ay mahal ninyo, Panginoon. Dahil kahit ang tao ay nagkasala, ikaw ay nandyan pa rin. Ikaw ay nagbigay pa rin sa amin ng buhay. Kami po ay iniligtas ninyo sa kamatayan at binigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Hindi maisip sa aming mga kaisipan o sa aming mga puso kung gaano ninyo kamahal kami, Panginoon. Lalo na ang mga taong sumasampalataya sa inyo. Salamat sa iyong iglesia na iyong tinayo dito sa mundong ito. Na upang magbigay daan, upang kami po ay makasumpong sa kaligtasan at matuto sa mga salita ninyo, Panginoon, na iniwan dito sa mundong ito, Panginoon. Salamat po na kami po ay kabahagi sa inyong iglesia. Ang iglesia na iyong katawan, na kung kami po patuloy na sumusunod sa iyong kalooban, ang inyong pangako ninyo ay kami po iyong ililigtas. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Nawa po, patawarin po kami sa aming mga kasalanan na aming nagagawa, sa aming mga pag-iisip, sa aming mga salita, at sa aming mga kilos, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.